kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Ramil. Isa akong security guard. Mahirap lang kami. Kaya naman high school lang ang natapos ko. Kaya lang mapasok ako sa trabahong ito ay labis ko itong pinahalagahan. Pakinggan po ninyo ang paglalahad ko. Ramil, ang aga mo na naman pumasok ah. Ay, alam mo naman ayokong mahuhuli sa trabaho, Dexter. Sa bagay, kaya nga naging security guard of the year ka eh. Ay, teka, Ramil, yung isang homeowner, si Sir Teddy, dumarating. Good morning sa inyong dalawa. Ay, magandang umaga rin po. Sir Magandang Teddy. umaga po, sir. Magandang umaga rin. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, sir? Kumusta naman ang pagbabantay nyo dito sa subdivision? Sa time ko naman po, wala namang problema, sir. Ayos lang. Sa akin din po, sa oras ng duty ko, sir, okay lang. Hindi mo naman kayo nahihirapang pakisamahan yung ibang homeowners? Hindi naman mo. Kasi hindi naman pare-pareho mga tao, sir. Kaya kami na lang pong nag-a-adjust. Yan ang gusto ko sa iyo, Ramil. Mahaba ang pasensya mo. At syaga ka. At masipag siya, sir. Naging security guard of the year nga siya eh, sa agency namin. Oh, Ano ka ba naman? Uy, totoo naman yung kaibigan, di ba? congratulations, Ramil. Sir. Oy, mamaya nga pala after ng duty mo, ha? Puntahan mo ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige. Maiwan ko na kayo, ha? Sige po. Dexter, narinig mo ba yung sinabi niya? Oo naman, pinapapunta ka ng kamukha mo sa kanila. Tigilan mo ay yung pagsasabing kamukha ko si Sir Teddy. Kasi naman magkahawig Mas talaga kayo. matangkad at mas mataba ako kaysa sa kanya, no? At mayaman naman siya. Samantalang ako mahirap lang. Kaya hindi kami magkamukha. Oo na, sige na. Pero, ano kaya sasabihin niya sa'yo? Maupo ka, Ramil. Salamat po, sir. Pinapunta kita rito dahil gusto kong alokin ka na maging gwardya namin. Oho. Huwag ka mag-alala. Dodoblehin ko ang sahod mo. Pumayag ka lang. Kasi kailangan ko talaga ng tapat, masipag at mapagkakatiwalaang gwardya. Sir, At pakiramdam ko, ikaw ang hinahanap ko. ako maraming salamat po, sir, sa tiwala niyo. Pero, nagtataka lang ako, sir. Bakit pa po ninyo pababantayan itong bahay niyo? Nasa loob naman kayo ng subdivision. May nagbabanta po ba sa inyo? Ang totoo, wala naman akong kagalit. Iba ang problema ko. Anak, ito ng kape mo, oh. Ay, salamat, Nay. Mabalik tayo doon sa kwento mo sa akin kanina. Ibig mong sabihin, anak, tinanggap mo yung alok ng mayamang iyon? Opo. Kung sabagay magandang alok niya, bukod sa dobleng sahod, libre ka pa sa pagkain. Mas makakaipon ka. At hindi lang po yun, Nay. Mabait po si Sir Teddy. Hindi po siya matapobre kahit mayaman. Kaya gusto ko po siyang matulungan sa problema niya. Ha? Bakit, anak? Ano bang problema niya? Ang tagal mo namang dumating, Cheya. Nakailang text ng kapatid mo. Si Kuya naman, sobrang atat naman sa'yo. Miss ko na nga rin naman siya. 2 days na kami hindi nagkikita. Bakit nga ba? Nag-iingat lang. Nakita mo yung lalaki nagbukas sa'yo ng gate kanina? Oo, syempre. Pogi Basta pogi, nakikita ng mata ko. Ikaw talaga? Sino nga ba yun? Kinuha siya ni Teddy para maging gwardya namin. Ha? Bakit?
siguro. Gusto akong pamanmanan ng asawa ko. Kaya nag-iingat ako. Don't worry, Beshi. Wala naman siya malalaman. Dahil walang guy na nagpupunta rito. Ang hindi niya alam, kuya kong jowa mo. Uy, huwag ka maingay. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo, mapurnana pa ang kayamanang magiging akin pag nawala si Teddy. Gusto mo ba, Tricia? Jowain ko ang SG na yun. Ano? Para safe tayo. I can do that. Kung ganon, nagtataksil sa amo mong lalaki ang kanyang asawa? Opo, Nay. Yun ang narinig ko sa usapan ni na Ma'am Tricia at ng kaibigan niyang si Chea. Ay, nako. Kawawa naman ang Sir Teddy mo. Oo nga, Nay. Ewan ko pa, kung bakit nagawa pa yun ni Ma'am na lukuhin siya. Mabait at gwapo naman si Sir Teddy. Mayaman pa. Yan. Yan ang malungkot na katotohanan ng buhay, anak. Kung papaanong may mga lalaking babaero, may mga babae ring lalakero. Hindi marunong makontento. Oh, ano? Sinabi mo na ba sa amo mo o natuklasan mo? Hindi pa po eh. Kasi Nay, gusto kong makakuha pa ng ibang ebidensya. Kaya plano ko na subaybayan sina Chea at Ma'am Tricia. Tama po kayo, sir. May masama ngang ginagawa ang inyong asawa. Ano? Sinong kalaguyo niya? Nakuha mo ba sila ng larawan? Magugulat kayo, sir. Dahil ang kalaguyo niya ay ang kapatid ng best friend niya. Ang mga walang iya. Sir, Kaya pala hindi ko mahuli. May kasabot. At kapatid pa na kaibigan niya kasalo niya sa pagtataksil sa akin. sir, huminahon po kayo. Mapapatay ko sila, Ramil. Mapapatay ko sila! Kapag ginawa niyo yun, sir, masasayang lang ang pagtulong ko sa inyo. Dahil masisira din ang buhay niyo. At iyon po ang ayoko mangyari. Napakawalang yan ni Tricia, Ramil. Wala siyang kwenta. Nasa inyo mga litrato na ako, mo. Sir, pwede niyo itong gamitin para i-demanda sila. Makukuha niyo po ang katarungan nang hindi nadudungisan ng inyong mga kamay. Saan ka pupunta, Tricia? Mamamasyal kami ni Chea, oo. Nagpasama kasi siya sa akin, kaya pupunta ako sa kanya. Sinungaling! Bakit mo ko sinampal? Wala naman akong kasalanan sa iyo, ah. Ngayon lang kita sinaktan ng ganyan. Pero ako, matagal mo nang sinasaktan. Nilagyan mo ko ng dumi sa ulo. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan yung mga Hindi ka sinasabi talaga mo. aamin! Ha? Hindi! Aray ko! Ha? Tama na! Sumusobra ka na, ha? Alam ko na ang pagtataksil niyo sa akin ang kapatid ni Chea. Nasa akin ang mga larawan niyo. Napakasama mo, Tricia. Hinango kita sa hirap. Pati ang pamilya mo. Ito mo pala igaganti mo sa akin. Teddy, magpapaliwanag ako, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Sa korte na kayo magpaliwanag ng kalaguyo mo. Lika, Ramil. Sir, Alam ka rin. naku, pasensya na, sir. Hindi po ako umiinom ng alak eh. Sir, hindi naman kasi lula sa sakit na nararamdaman yung alak. Aminin ko, nasasaktan ako. Pero sa isang banda, natutuwa rin. Sir? Natutuwa dahil talutas ang problema ko nang hindi natutungisan ang aking mga kamay. Ako rin po natutuwa rin, sir, dahil nakinig po kayo sa akin. Salamat sa tulong at payo mo. Nakuha kong katarungan para sa akin. At kasama ko pa rin ang anak namin ni Tricia. Sir, mabait kayo.
at hindi matapobre na tulad ng ibang mayayaman dito sa subdivision. Kaya naman ho, tinulungan ko po kayo. Mula ngayon, Ramil, hindi mo na ako amo. Anong... Ibig kong ituring mo kung isang kaibigan. At gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Magandang hapon po, Aling Maura. Oh, Dexter. Si Ikaw pala. Ramil po, nandiyan po ba? Matagal ko na po kasing hindi nakakakwentuhan ng kaibigan ko yun eh. Ay, wala pa eh. Pero darating yun. Dahil isasama niya rito ang kanyang Sir Teddy. Si Sir Teddy? Pupunta dito? Ay, oo. Gusto raw ako makilala. Ay naku, mabait po yun, Aling Maura. At kamukha pa ng kaibigan ko. Talaga? Oo. Ah, hindi nabanggit sa akin yun ni Ramil. Diyos ko. Totoo nga pala ang sinabi ni Dexter. Kamukha ni Ramil. Ang lalaki ito. Sir. Nagulat si Inay. Hindi ko sinabanggit sa kanya na magkamukha tayo. Magandang hapon po, Aling... Maura. Maura po, sir. Maura Cristobal. Maura? Maura Cristobal? Inay? Teddy, anak ko. Anak ko. Kaya pala kapangalan mo si... Inay? Ibig bang sabihin ito? Siya ang kakambal ko? Oo, anak. Siya ang kakambal mo ipinaampong ko kina Mrs. Santiago. Noong 5 taon pa lamang kayo. Patawarin mo sana ako, Teddy, anak. Ginawa ko yun upang maipagamot nila ang iyong malubhang sakit noon. Pero paniwala ka, napakasakit sa akin ang lahat. Naunawaan ko po kayo, Inay. Hindi po ako galit sa inyo. Sinabi rin po sa akin ni na Mami na wala po kayong hininging pera sa kanila. Ang gusto niyo lang ipaggamot nila ako. Totoo yun, anak. Kaya pala maghawig tayo. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Ikaw pala ang kakambal ko. Teddy. Masayang masaya kaming lahat ng mga sandaling iyon. Dahil isang matamis na katotohanan ang nahayag sa amin. At yun na rin ang naging simula ng pagkabuo ng aming pamilya. Sana po naibigan nyo at pinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako nga po pala si Ramil, isang security guard. At ito ang aking buhay. Baka nagsiganap June Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Lanticho at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Mateo.
Isa akong security guard dito sa Marikina City. Malapit sa kumpanyang pinagdudutihan ko, nakilala si Army na aking naging kasintahan. Maayos ang relasyon namin, subalit mahigpit na tinututulan ng kanyang ina. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na halinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Army, bakit nagwawali sa bakura natin si Mateo? Mapilit na eh. Kahit pigilin ko, ayaw. Pagkatapos nga raw niya magwalis, maglilinis siya ng bahay, mag-iigib ng tubig, at kung ano pang pwede niyang magawa dito sa atin. Nagpapakahirap lang siya. Lagi daw po niyang gagawin yun kapag hindi siya naka-duty. Akala siguro ng gwardyang niya na sa ginagawa niyang panunuyo ay magkakaroon ng magandang resulta ang paliligaw niya sa'yo. Inay, hindi na ho nanliligaw lang sa akin si Mateo. Boyfriend ko na po siya. Ano? Opo. Nakipagrelasyon ka sa isang gwardya lang? Nay, marangalong hanap buhay ang pagiging gwardya. At hindi po ako tumitingin sa katayuan sa buhay ng isang tao. Nay, 2 buwan na ho kami ni Mateo. Hindi ko minamaliit si Mateo. Pero kung sumangguni ka muna sa akin bago naging kayo, abay hindi ako papayag na makipagrelasyon ka sa kanya. Naintindihan mo? Hindi naman ho kasalanan ni Mateo na naging mahirap siya eh. Gaya lang natin. O, alam ko. Pero ikaw din ang inaalala ko. Ayokong balang araw magsisi ka. Wala ho akong alam na dapat kong pagsisihan kapag nagkatuluyan kami ni Mateo. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Army. Sundin mo ko. Nay, Makipag-break ka kay Mateo. Kung ayaw mong balang araw, mapasama ka. Aling Narda, bakit naman po mapapasama si Army kapag nagkatuluyan kami? Sinalubong mo ba ako rito sa kalye para kumprontahin, ha? Hindi po. Nabanggit ko lang po sa inyong ipinalam sa akin ni Army. Dahil nagtataka po ako. Wala akong alam na nagawa kong kasalanan para ayawan niyo ako para sa anak niyo. Oo, wala ka pa nagagawa. Pero sigurado gagawin mo. Ang alin po? Ay, huwag ka na magtatanong. Diyan ka na nga. Sandali lang po, Aling May Narda. pupuntahan pa ako. Hindi po ako mapaligay hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan kung bakit nakipag-break sa akin si Army. Hindi sana kita ayawan, Mateo. Kung hindi ka sana anak ng pulis. Anak ng... ano naman pong ginalaman ng pagiging otoridad ng tatay ko sa pag-ayaw niyo sa akin? Oh, nagtanong ka pa. Magngingit-ngit ba ako sa mga pulis? Kung hindi karamihan sa mga yan, babaero, mga manluloko. Rael, Oh. kasalanan ko bang naging anak ako ng pulis? Ay, hindi Mateo. Bakit gagamitin nyo na dahilan ni Aling Narda para palayuin sa akin ang anak niya? Huwag mo nang problemahin yung pare. Nakakasama ng loob eh, kaya niyaya kitang uminom. Pati ko, idinadamay ni Aling Narda sa masamang hinala niya sa mga pulis. Simple lang naman ang solusyon sa problema mo, pare. Anong solusyon? Patunayan mo sa nanay ni Army na mali ang hinala niya sa'yo para hindi ka naayawan na magiging biyanan mo. Aling Narda, mano po? Sige na. Ako na po magdidilig ng halaman. Hindi na. Si Army po. Wala. May pinuntahan. Pwede ko po ba siyang hintayin? Makakaalis ka na. Hindi niyo na nga ako pinagmano. Ipinagtatabuyan niyo pa yata ako. Talagang pinagtatabuyan kita dahil manhid ka eh. Alam mo namang ayoko sa'yo para sa anak ko. Panay pa rin napunta mo rito. Sinasadya mong galitin ako? Hindi po. Anong hindi? Makita lang kita kumukulo na dugo ko. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo. Kayang-kaya namin ang mga gawain dito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ay, may magandang
balita rin po ako kaya ako naparito. Kahit ano sabihin mo, basta nakita kita, sira na araw ko. Maipapas ko na pong gwardya ang mga anak ng binata sa agency na pinapasukan ko. Naku, kahit hindi mo tulungan ang mga anak ko, mapapasok sila sa trabaho. Sige na, umalis ka na. Pero, Aling Uy, sinabi na lumayas ka na. Mateo, ano ka ba? Ate Emmy, Ipinagtatabuyan ka na? Hindi ka pa umalis? Akala ko kung sinong pinagbubuliw ang pagdaan ko rito, ikaw pala. Ano ka ba? Sinisigawan at ipinagtatabuyan ka na, nakangiti ka lang. ate, problema ko ito. Matuto ka namang idepensa yung sarili mo. Ate, umuwi ka na. Pwede ba namang iwan kita rito? Ipumapayag kang bastusin ng bastos na matandang yan? Hoy! Hindi ko babastusin yung kapatid mo kung hindi siya makulit. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Mateo ah. Ate, Pagsasalitaan niyo siya ng masasakit at ipagtatabuyan niyo na parang hayop? Ate- Matanda na kayo pero wala kayong pinagkatandaan. Bastos! Walang modo! Ikaw ang bastos at walang modo! Wala kang galang sa matanda! Kung narito lang yung asawa ko, baka binasag niyang bunganga mo! Aling Nada, pasensya na po sa kapatid ko. Ate, tama na yan. Alika Tingin mo ka ka! na. Mateo, ano ka ba? Patulan si Aling Nada. Huwag mo akong pigilan! Umalis Ha? na tayo rito. Kung pumapayag kang hiyain at laitin ng ibang tao, ako hindi! At- Kahit sino sa pamilya natin ang apihin ng kahit sino, makikipag-away ako! Makikipagpatayan ako! Ano, Mateo? Kung payag ako, napakasal na kayo ni Army? Opo, Mang Pinong. Bilang ama po ni Army, karapatan yung malaman ng plano namin ng inyong anak na pakasal na. Oh, okay lang sa akin yun. Ako, Pakasal na kayo. maraming salamat po. Makakasal na kami ni Army. Ano? Ano makakasal na kay Armin sinasabi mo? Aling Nada. Narda, Nako, Pinong! Hindi ka magdidesisyon para sa mga anak ko. Aling Nada. Hindi ako papayag na mapangasawa ni Armin ang Mateo na ito. Hindi! Kahit ano mangyari! Nay, wala naman ang ginagawang masama si Mateo. Pwede ba? Huwag mo na ipagtanggol ang lalaking yun, Army. Mabait ho siya, responsable. Magtigil ka! Anong klase kang anak? Ako na sariling magulang mo kukontrahin mo? Susuwayin mo? Dahil sa ibang tao? Sobra naman ho kasi kayo, Nay. Kapakanan mo lang ang inaalala ko. Pinagmamalasakitan lamang kita. Dahil gusto ko mapabuti ka. Kaya iniiwas ko makapag-asawa ka ng isang lalaki balang araw magpapahirap at magpapaluha lang sa'yo. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas mabuti pa ho niyo na akong pagmalasakitan. Ano? Wala namang ginagawa masama si Mateo. Sinisikap niya mapalapit sa inyo. Pero kahit anong gawin niya kabutihan sa pamilya natin, baliwala sa inyo. Pinakikitunguhan niya pa rin siya ng hindi maganda. Sinisigawan, tinatarayan, pinagtatabuyan, hinihiya niyo. Hindi na kayo naawa sa tao. Hindi na kayo na konsensya. Alam niyo ba sa lahat ng pang-aapi ninyo kay Mateo, ako ang higit na nasasaktan. Awang-awa ako sa kanya, Nay. Dahil mahal ko si Mateo. Mahal na mahal ko siya. Kapag naalala kong pagtatanggol ni Armin sa Mateo na yun, na-high blood ako. Katawid na nga sa kabilang kalye. Ay, kotse! Mabubuntol ako! Nay, salamat at tauhan na kayo. Armin, Pinong, sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka, ligtas ka na sa peligro. Mabuti na lang, hoy, Nay. Nang mabundol kayo ng kotse, may nakapagsugod ka agad sa inyo dito sa ospital. At ang nagdala sa'yo rito, ang nag-donate din ng dugo na kailangang maisalin agad sa'yo. Salamat ho. Katipo ng dugo ninyo yung dugo niya. Kaya naagapan kayong mailigtas ng mga doktor. utang ko pala ang buhay ko sa tumulong sa akin. Totoo yun.
Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Malaki ang dapat nating ipagpasalamat kay Mateo. Si Mateo? Aling Narda, Oh, sandali at maiwan ko muna kayo. sige pa. Ako pong nagkataong malapit sa pinangyarihan ng maaksidente kayo. Sakto naman pong may nagdaan na mobil. Tinulungan po ako ng isang pulis na madala kagad kayo dito sa ospital. Pulis? Kayong dalawa ng pulis ang nagtulong para maisalba ang buhay ko sa tiyak na kapahamakan. Opo, Aling Narda. Hindi ko akalain kayong mga tao na pilit kong iniiwasan at kinamumuhian. Ang siya pang dapat kong talawan ng utang na loob sa ngayon. Yun nga rin pong ipinagtataka ko sa inyo. Mabigat ang loob niyo sa akin dahil anak ako ng pulis. Meron po ba kayong mapait na karanasan sa mga pulis? At ganun na lamang ang galit niyo sa kanila? Oo, Mateo. Bata pa ako noon na mangyari ang lahat. Pero bumabalik pa rin sa aking alaala. Sa tuwing makakakita ko ng pulis, Aling Narda, kitang-kita ko kung papaano at sa pilitang dukutin ang aking nakatatandang kapatid ng 2 pulis. Pinagbintangan siyang kasapi sa mga taong labas. Kalipas ang ilang araw, patay na ang kapatid ko nang matagpuan. Wala noon hanggang ngayon. Nakatanim yun sa aking isipan. Pero mahabang panahon na ang pangyayaring yun. Dapat na sigurong ilibing na sa limutan lahat. tama po kayo. Dahil hindi niyo po matatagpuan ang katahimikan sa inyong puso kung may mabigat kayong dinadala sa dibdib. Kaya sana po matuto kayong magpatawad. Mateo, naunawaan na kita. Mas magiging maganda nga siguro kung ibabalik ko ang dating respeto at paggalang sa mga pulis. Salamat po. At nagising na kayo sa katotohanan. Sa iyo man, Mateo. Naging masama ang aking trato. Kalimutan niyo na po yun. Ang mahalaga po, ligtas na kayo sa tiyak na kapahamakan. Sa pagsang-ayon ng ina ni Army sa aming pagmamahalan, natuloy ang plano naming pagpapakasal. At naging maganda na ang pakikitungo sa akin ng biyanan kong babae, lalo pa nang magkaroon na siya ng apo sa amin. Naway kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mateo, isang manugang. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jun Ligaspi, Susan Robles, Maynard Landicho, at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyara. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay.
Subalit sinikap ko pong malampasan yon dahil batid kong yon ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba? Salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Jaime. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo! Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay! Ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkada niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Amy, tapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo nang sagutin. Eh, Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay, Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nanggaling? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking amay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila Dahil ayan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya nang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan.
siya pa rin ang inyong ama. Pwes, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man nating minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dinda! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dinda! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mabilang ko. Itay, wag na po nating ungkatin pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawalang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Tito. Buti naman natsimpuhan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mong yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At ito pa. Wag! Ha? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak. Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. Anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga.
Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Menchi, bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Kaya naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na nga bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala. Kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman. Oh, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Inalok niya ako. Kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila, malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Ha? Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaki magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sanang subuking magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay. Pero nag-aalala ako kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya, magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala, tuwing Sunday maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa iyo. Sa day off mo, maaari yun. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata, ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyo tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. May kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo, tama. Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dati yung katulong, ha? Oo. At mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Good. Siguro naman sa isang yun, hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahingin akong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Ang dami mo namang daldal. Mami mo ko, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Oh, Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya?
Ma'am Sandra, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tatakas siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako. Babalik din naman ako agad. Menchi, Po. mag-iingat ka rito ha. Hanggat maaari. Iwasan mong lumapit kay Sunny. Ay, kinakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Mang Hindi, mahirap Hector. na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko. Higa, sabi. Anak, wag. Matakot ka sa Diyos. Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bitiyan mo si Ma'am Sandra! Tumahimik ka. Tawa ka sa mami mo! Ay, magandang dumating. Halika. Lumapit ka. Pare ikaw naman ang maging kabalik niya. Pinalalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Menchi. O, ikaw tanda. Alis dyan. Ito pa! Menchi. Tahan na po, Ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatay na ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, Ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinuong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, Ma'am. Kaya hindi ko na po inisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay. Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay.
Siya ay si Nancy. Ako'y 25 anyos, taga Mindoro, ngunit ang napangasawa ko'y taga Tanay Rizal. Nang magsama kami ni Ernie, nakipisan kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko naranasan ang pagsubok sa aking buhay. Napakiwari ko'y hindi ko malalampasan. Pakinggan ninyo ang aking kasaysayan. Ate Brenda! Bakit mo ibinatong pinggan sa sahig? Kahit basagin ko lahat ng kasangkapan sa bahay na to, wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil pamilya namin ito, Nancy. Muntik na ako natalsikan ng bubo. O bakit may reklamo ka? Wala! O talagang wala kang karapatan magreklamo kahit na anong gawin ko. Asawa ako ng bunsong kapatid mo. O hindi ka asawa ni Ernesto. Hindi pa kayo kasala, no? 3 araw na kami nagsasama sa Mindoro bago niya ako isinama dito sa inyo sa Tanay. Kahit na 10 taon na kayo nagsama ng kapatid ko, anumang oras, pwede ka pa rin niyang hiwalayan. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Hindi naman ako nagmamalaki, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Naalibad ba lang ako? Bakit ka naman ganyan? Kapag narito sa bahay si Ernie, maayos ang trato mo sa akin. Pero kapag nagsusolo ako rito, pinagsusungitan mo na ako, tinatarayan. Para malaman mo, hindi ako pabor na nasapid ka sa pamilya namin. Ano bang gusto mo gawin ko? Para matanggap mo akong asawa ng kapatid mo. Wala! Nancy, kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapamilya! Hindi! Kahit kailan! Huwag ka nang umiyak, Nancy. Ernie, ayoko sana magsumbong sa'yo. Pero hindi ko na matiis ang masamang trato sa akin ni Ate Brenda. Wala naman akong ginagawang masama sa panganay na kapatid mo. Pero kapag nag-iisa ako dito sa bahay niyo, pinupuntahan niya ako. Pinagsusungitan, tinatarayan. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Ate Brenda sa kanila. Kakausapin ko siya. Wag na. Para hindi ka na niya pagsungitan na tarayan. Baka mag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Oy, bakit naman kami mag-aaway? Pakikiusapan ko lang siya para magkasundo kayo. Hindi naman ako pumapatol sa masamang trato sa akin ng kapatid mo eh. Dapat kayo magkasundo, Nancy. Dahil gusto kong dito ka sa bahay namin tumira kasama ng nanay ko na matagal ng byuda. Anong parang lang? Talagang masama ang tingin ko sa'yo, Nancy. At masama pati loob ko. Kaya kita sinugod nung malaman ko nag-iisa ka dito sa bahay namin. Alam ko namang sa pamilya ninyo ang bahay na ito, Ate Brenda. O bakit nandito ka pa? Hindi ko naman inaangkin ang bahay na ito. O kung wala kang balak angkinin, di umalis ka. Wala kang karapatan tumira dito at magmay-ari sa kahit na anong bagay na nandito. Wala kang karapatan! Kung ang bag na binigay sa akin ni Mamang ang ipinagpuputok ng butsi mo, ibabalik ko sa'yo. Ayan. Saksak mo sa baga mo. Ang taray mo, ha? Bakit talabanan mo na ako? Wala akong balak lumaban sa'yo, ate. Nire-respeto kita bilang nakatatandang kapatid ni Ernesto. O bakit pinagdidilatan mo ako? Nangangatwiran lang ako. Dahil ate, sobra ka na eh. Kahit wala akong ginagawang masama sa'yo sa konting kibot o walang kabagay-bagay na dahilan, inaaway mo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya huwag kang sasagot-sagot ng pabalang sa akin, ha? Wala kang karapatan dahil sampid ka lang! Naintindihan mo? Sampid ka lang! Brenda, bakit ba sa tuwing aalis ako ng bahay namin, sinusugod mo doon si Nancy? Ano ba kinagagalit mo sa asawa ng kapatid mo? Hindi pa sila kasal ni Ernie. Kaya ayokong tawagin siyang hipag. Paalisin niyo siya sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa bahay kasama ang pamilya ko. Ay, ayun. Di lumabas din ang dahilan ng pinagpuputok ng butsi mo. Gusto mong palayasin ko si Nancy sa bahay at kayo ang titira. Mamang, dati naman kaming doon nakatira. Binigyan ko kayo ng pagkakataong sa bahay tumira. Pero anong ginawa nyo? Wala na kayong ginawang mag-asawa kundi magbangayan, mag-away.
Napakagulo ng pamamahay. Walang katahimikan. Kaya napilitan akong palayasin kayo. Mama! Ako mismo ang nagmungkahi kay Ernie na sa bahay na sila tumira ni Nancy. Para meron na kumakasama sa bahay. At natutuwa ako dahil napakaayos niya sa bahay. Masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Kaya walang dahilan para paalisin ko siya. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, nakakagaanan ko na siya ng loob. Gaga! Ano ito? Walang iya ka, man! Sige, Walang iya ka! magbunganga ka pa. Murahin mo pa ako. At nang lalo kang masaktan. Ikaw na kaya walang ginagawa maghapon kundi umistabay at magbisyo? Ikaw ba may galang magalit at manakit sa akin? Kasalanan mo eh. Kapag narito ako sa bahay, lagi ka nagpaparinig na tamad ako. Ah, totoo naman tamad ka! Ayaw mo magtrabaho! Ano magagawa ko? Wala akong makita ang maganda kayod. Namimili ka kasi ng trabaho! Wala ka naman pinag-aralan? Wala kang alam kundi bumarkada, uminom? At ikaw? Oh! Kung Ano? hindi pa ako paminsan-minsang nakakapag-buy and sell ng mga alahas, baka namatay na tayo sa gutom ng mga anak mo! Puro ka dada. Ayaw mo mapagsabihan? O ayaw mo naman magpakatino? Ay, responsable ka, tamad batugan ka! Nakulili ng tenga ko sa kadadada mo. Sige, talakpat. Ah! Talakpat. Aray! Talak! Sige, dandan! 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 Lumabas ka ng bahay, Nancy! Labas! Ate Brenda, maya ka naman sa mga kapitbahay. Ah, wala akong pakialam sa mga kapitbahay! Kapag ganitong nananakit may katon ko, eh talagang gusto ko makatagpatayan! Eh bakit ako susugurin mo? Eh asawa mo kaaway mo siyang nanakit sa'yo. Dahil ikaw talagang problema ko. Ayaw mong lumayo sa bahay na ito! Ate, hindi ako makakaalis dito dahil ayaw ni Ernie na umalis kami dito. Ang sabihin mo, interesado ka sa bahay na ito at sa lahat ng mga gamit na naririto. Mapagsamantala ka? Mapagkamkam! Makapal ang mukha mo! Aray ko! Aray ko! Mukha mo! Ay, Brenda! Alam ka, di ba? Baka mapilitan ka lumayas dito, kakalbitin ka. Para makatulog. Sige. Ano? Gusto mo busog ang mukha? Ha? Baka na! Tagal na ako nagtitimpi sa'yo lang. Mana nakita! Sige! Dapat ka! Sige! Tayo! Hindi kita lalaman! Ano problema? Ba't kayo nag-aaway? Ay, kasalanan mo yung kapitan eh! Isa-isa lang ang magsasalita. Kapitan, wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero araw-araw ho niya ako inaaway. Kaya hindi na ho ako nakapagtimpi. Awayin ba naman kita? Kung hindi masama ugali mo? Ikaw ang masamang ugali, ingitera. Ikaw, mapagsamantala, mapagkamkam. Tama na yan! Inawat na kayo ng mga tanod. Dinala na kayo rito sa barangay hall. Nag-aangilan pa kayo? Hindi nila ba ako nire-respeto? Eh, pasensya na ho, Kapitan. Nire-respeto ho namin kayo. Magkapamilya pala kayo. Tapos nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Kung ano man yan, kalimutan nyo na. Magkasundo kayo. Sige, magkamay kayo. Oo, Kapitan. Ate Brenda, ganyan ka naman eh. Maayos ka lang makipag-usap kapag may kaharap na ibang tao. Pero kung makikipagbati ka lang sa akin ng plastikan lang, eh mabuti pa, wag na tayong magkasundo kahit kailan. Kahit na malayo ang nilakad ko at mainit ang sikat ng araw, ay sulit naman yung pagod ko. Nakapagbenta ako ng alahas. Ay, oy, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nahihilo ko ah. Nagdidilim ang paligid ko. Brenda, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Mamang, Sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na raw sa peligro. ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay sa kalsada. Mabuti, may nagsugod agad sa iyo rito sa ospital. Naagapan ka mailigtas sa mga doktor sa nangyaring atake sa iyo ng heat stroke. Kung hindi ka raw nagamot agad,
Malamang natuluyan ka na. Utang mo ang pangalawang buhay mo sa maagap na tumulong sa'yo. Sinong tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan. Si Nancy. Si Nancy? Oo, Ate Brenda. Nang makita kong nawalan ka ng malay, dinaluhan ka agad kita. Isinugo dito sa ospital. May kaibigan kasi ako namatay ng biglaan dahil inatake ng heat stroke. At ayoko mangyari yun sa'yo. Nancy? Ate Brenda. Sa kabila ng masamang inugali ko sa'yo, di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Nailigtas ang buhay ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo, Nancy. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, ate. Ang mahalaga ngayon, dininig ng Diyos ang dasal ko. Natapos na ang gusot na namamagitan sa atin. Nagkasundo rin tayo. Matapos kami magkasundo ni Ate Brenda, naging maayos na ang aming pagtitinginan. Nagtutulungan na kami at nagdadamayan. Ang hipag ko pa, ang malaki ang naitulong, kaya nakasal na kami ni Ernie. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako, si Nancy. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.